Hello guys! Welcome back to my channel. Okay, and awa po ng Diyos, meron na naman po tayong panibagong vlog. But before I start guys, please don't forget to hit the subscribe button kung hindi pa po kayo subscriber. And please click the notification bell para po updated kayo sa mga videos ko. Thanks in advance guys! Hello guys! Welcome back to my channel. Okay, yan, awa po ng Diyos. Once again, meron na naman po tayong panibagong review. And this review is about this product, which is the Extreme 32 V-Series Smart TV MF3200V. Ayan guys, so Smart TV lang to. Hindi po siya Android, no? Yan, so actually na-unbox ko na ito guys. And naka-install na siya doon sa ating wall, no? Bali, this came with a bubble wrap only. Tapos, ang kinaganda naman guys is, ano siya, no? Hindi naman damage yung product, no? It comes with the free wall bracket, no? And it has some yung mga tornilyo sa likod, no? So, diretso na tayo guys dun sa ano. So, yun nga, being said, dumating to na bubble wrap lang. So, yun. So, explain ko sa inyo kung ano naging problema ko sa product na ito. Okay? So, dito tayo sa ano natin. Sa ating product mismo. Okay guys, so this is the TV, no? Yan. So, kung mapapansin nyo guys, yan, so medyo manipis naman ang mga bezels, no? Halos frameless din yung dating niya, no? Yan, no? Extreme with the logo. Yan. Okay, so then makikita nyo rito, ito yung ano niya guys, yung sa mahirap mga anahin niya, no? But it comes with the some, yan guys, yung mga yan yung mga ano niya. Meron siyang USB, meron siyang mga HDMI, meron siyang line out, audio out. Yan. And ayan guys, kung mapapansin niyo, meron siyang speaker which is not included to the product, no. Binili ko 'yun separately, no. And ganito yung mangyayari guys pagka natin siya, ginamit natin siya. So it has a light there. Okay. This is the remote, of course. Yan, ito yung remote niya, no? Yan guys, hopefully malinaw yan. Okay, yan, it comes with the pre-installed Netflix, YouTube, and then it comes with the logo sa baba, no? Yan, no? So i-on natin, okay, so that you will see kung paano siya mag-start. Okay, so yan guys, Extreme logo. Para sa mga nagbabalak itong bumili, so that you'll know kung ano ba ang itsura ng Extreme Smart TV. Again, this is not an Android TV. This is a size 32 inches, no? 32 Smart TV lang po ito, no? Wala siyang Google, wala siyang Android na pwede kayong mag-apps. So yan. So, yun ang mangyayari, no? Alam ko may tatanungin ng mga kung kunyari for example first time nyo siyang bubuksan, may mga tatanungin ng mga details na konti. Meron kang i-connect mo siya sa wifi, ganyan. Other than that, dire-diretso na siya at ganyan pa rin ang uuwian niya. So yun, ang useful lang naman dito sa akin is yung YouTube, of course, yung Netflix. Yung mga ibang apps na yan, kailangan mag-register ka dyan. And if I am not mistaken, is ano siya guys, no? May bayad yung mga apps na yan. Ewan ko kung hindi ko pa nakakalkal lahat eh. Pero yun nga, again, ang nagiging ano ko lang is meron siyang guys, meron siyang bayad yung mga applications na hindi naman natin usual na ginagamit. Like for example, yung Prime Video, alam ko may bayad yan. Nasa 300 yata. Hindi ko alam eh. Hindi ko pa siya na ano. But then again, this one, ayan. So, dito tayo. No? Ayun, no? Dito tayo. Nandiyan siya. Home. Tingnan natin yung
source. Okay. Oh, ayan. Yan din. Diba? Oh. Hinaan natin guys. Medyo maingay. No? Okay. So, ayun. So, syempre, na-review ko na to guys eh. So, bibigyan ko na lang kayo ng pinaka, guys. Ito yung volume control nung speaker ko sa likod. Kaya masyadong maingay, no? Yan guys. No. By the way, I bought that in Shopee as well. Nasa 150 pesos, no? Yan. So, ayan. Ang pinaka ko dito, guys, ang napansin ko dito, is, ayan, guys, sandali muna natin masyado maingay. Kasabi lang ni Papa na ayaw ni Carmen. Hindi rin napapakas. Ayan. Kung mapapansin nyo, guys, speaker ko lang yun, yung nandoon. Pero, dito sa ayan. Lakasan natin siya sa Ayan. Okay. So, guys, i-mute muna natin yan. Na-mute ko na. Okay. So, basically, I have tried everything. Malinaw naman siya no? Ayan, kung mapapansin nyo, malinaw naman. Hindi siya ganun kalinaw compare sa ibang TV na nabili ko na before. Just like my Xiaomi here. Ayan guys, meron pa akong isang TV dito, Xiaomi. Okay. So, this is, ayan guys. Ito. Malinaw din kasi ito eh. Ito naman, Android yan. No? Xiaomi. Okay. Gagawan ko rin ng review yan guys soon. But for the meantime, dito muna tayo sa Extreme. So, ayan. I bought this one kasi siya yung brand na guys, na anong tawag dito? Siya yung brand na siya yung branded na TV na abot kaya, no? I got this at around 5.7 5.6 with my coins, no? Nabili ko kasi ito sa Lazada, no? Si Lazada kasi meron siyang papakoins na nililes sa mismong product, no? Pero kung bibilin ko ito without the coins, nasa 6,000 din siya. So, at that price point kasi, you will be looking for some brands, no? And so far, ito namang Extreme na ito, alam naman natin, nakilala ito sa Magic Sing nila, 'di ba? Yung karaoke mic, no? So I thought magiging okay din sa mga products nila since medyo meron na rin namang pangalan itong brand na ito. So, however, ayun nga guys, so ang naging problema ko dito, tatapatin ko na kayo, no? Kung bibili man kayo nito, you just have to be ready and just buy a speaker. Okay? A line out speaker. Kasi kung kunyari sa TV, like this one, yan guys, sa TV, malakas ang audio niya, no? Pero, no. Sige, sa TV, sa YouTube, malakas ang audio niya. But, sadly, sa Netflix, mahina siya. Mahina yung, yung audio niya sa Netflix. And I just don't know kung sa ibang apps, ganun din siya, no? Nakakalungkot kasi I have to buy a separate speaker pa just to enjoy watching Netflix. And that's bad for someone who is a new owner of a brand like this. So, 'di ba? Dapat ang ginagawa ng Extreme is yung pinopromote niya yung walang ganong issue or less issue dahil syempre kung ikaw na bago kang owner ng ganilang brand na ganyan, they should have see na dapat maayos ang naibibenta nila so that in the near future, pati yung mga ibang type ng products nila, mabili din ng mga tumatangkilik ng produkto nila. Like for example, meron naman din silang speaker. Alam ko meron na ring ref itong mga to itong Extreme na ito. So, all-in-one package na siya, no? Dati Magic Sing lang siya. Yung mic lang na karaoke yung nito, yung sumikat nito.
So, ayun. So, ayun ang ating review, no? Again, tingnan nyo guys, para malaman nyo, no? Netflix ko yan. Okay. Netflix natin so that you will witness. Okay. So, nakapatay niyan yung speaker ko eh. No? Nakapatay yung speaker ko so that kayo na yung mag-witness kung hindi totoo yung sinasabi ko. And, sandali guys ha. Hanin natin siya. Okay, set muna natin siya. Okay, yan. Naka yung ano natin yan. Papatayin ko yung sound natin yung itong speaker natin ito. At gagamitin natin yung mismong audio lang ng TV. Yan guys. Oh. Tingnan nyo guys. Yan guys. Kailangan itodo ko pa. See? Nakikita nyo ba? Na yan. Kung kunyari guys, okay? So kung kunyari, dali, meet muna natin. Kung kunyari guys, nasa 5 meters away ako, or for example, nakahiga ako, yung audio ko dyan guys, hindi ko na maiintindihan yung mga sinasabi ng mga character na yan. Unlike with Xiaomi, yun doon, yung TV ko na sinasabi ko sa inyo isa doon, sa kwarto. Yun guys, pag dinaan ko pa lang sa 50 yung volume doon, either Netflix, YouTube, TV, or any apps, talagang malakas yung audio niya. And there's no need for speaker, for a third-party speaker, no. Ayan na siya. Ito, todo na, pero I cannot enjoy. Lalo na kunyari guys, nag-uusap-usap kayo, hindi mo na maintindihan yan. Ang mababasa nyo na lang dyan guys yung yung subtitles nila. 100 na yan guys. Dapat yan guys, sa 100 na yan, dapat na yan, yung todo na at sabog na yung volume. Pero pag ganyan guys, sa TV lang yan malakas. Kunyari, TV or YouTube, malakas yan. Pero sa ganito, wala. Unfortunately. Ayan. Then, medyo nahirapan din pala ako na ipawarranty ito. Although, meron silang mabilis yung mabilis naman yung reply nung mismong seller nito sa Lazada. Pero hindi na rin kami binalikan. Nakakatuwa. Actually, napaka-unprofessional nung technician na tumawag sa amin ng Extreme. Sasabihin ba naman sa amin na kailangan daw, bilhin na lang daw kami ng speaker para daw malakasan yung audio ng Netflix. Which is very, guys, napaka-unreasonable, no? Ginawa niya kaming guys, yung kumbaga ginawa niya kaming parang walang alam sa mga TV. Sinabi nga namin, bakit yung isang TV namin, hindi naman ganun, no? Talagang merong system or software issue or maybe hardware issue. Hindi natin masabi. Hindi ko siya masabi kung ano man ang naging problema nito. And sadly, kung bumili kayo nito sa Lazada, no? Dahil it only came with a bubble wrap, no? Ang nire-require para maibalik ito or para mai-return ng product na ito sa Lazada or sa kanila, sa warehouse or sa mismong seller is kailangan guys, bilan nyo pa siya ng wooden crate, no? Which is very unreasonable for buyers like us. Kasi siyempre hindi kami satisfied. So binabalik sana namin siya. Napagod na kaming kamit lahat sa paghanap ng babalikan, which is specifically dapat sa JNT ang free returns nito. However, ang JNT, they require wooden crates, no? Tapos nung in-apply naman namin siya na self-arrange, hindi JNT ang pagbabalikan ng product, ang nangyari is pati pala yung mga iba like LBC,
they also require wooden crate para lang daw sigurado na safe daw dumating yung product sa kanila. And pag self-arrange, kami daw ang magbabayad ng shipping fee, no? Which is pwede daw ibalik sa amin ng seller ito pag kunyari sinabi daw nila na wala naman daw problema, etc. etc. But what ang kinasakit lang ng ulo namin dito is yun nga, they don't understand na may problema yung product nila. Yet, ganun pa rin, no? So, ayun guys, sinishare ko lang sa inyo, no? So that kung may balak kayong bumili ng TV nito, ayun, yun yung magiging problema ninyo in the future. And, so far, sa mga iba naman, sa TV, sa YouTube, wala naman siya nagiging problema. Malakas naman ang higop niya ng internet. Wi-Fi niya, okay, maayos. Yung sinasabi nilang Dolby, yung audio niya, parang hindi ko rin feel na Dolby siya. Siguro, saktuan lang. Hindi naman tunog na cheap, like yung brand, yung mga tunog lata. No. They're good naman that compared to that. Pero yung sasabihin mong Dolby siya, parang hindi. Unlike yun nga, ito, si Xiaomi, yung nandito sa may TV ko dito. Itong Xiaomi TV namin ito, ramdam ko talaga yung pagka-Dolby niya. May dumadagundong, merong bass yung speaker. Hindi nga lang ganun kaganda, pero again, Dolby yan eh. So, yung clarity at saka yung ng audio, iba. Pero compared to TCL na dating yung TV, yung audio lang guys ay walang sinabi. Yung audio ng mga to, kahit yung Xiaomi pa, hindi pa sila pwede sa TCL. Yung TCL kasi guys, talagang pwedeng pang audio at pwede ring pang video. Ganun siya kaganda guys. Pwedeng gawing speaker yung TV ng TCL. Lalo na basta audio, sila, Dolby. Meron kasi silang speaker sa baba na special, which is laging yun ang pinagmamalaki ng TCL. So yun guys, I think we're done. Yan na po ang ating vlog for today. This is just a review, no? So, hindi naman siya ganong, ayun guys, yung likod niya, no? Yan, nakikita nyo. Medyo mataba siya sa likod, then yung free bracket niya. Alam mo, yun lang yung isang nagustuhan ko dito sa product na ito. Kompleto ng tornilyo yung brackets niya, no? Unlike doon sa Xiaomi, yun guys, ito. Kailangan pa akong bumili ng ibang bracket. And actually, yung tornilyo na ginamit ko dyan, tornilyo din dito yan sa Extreme na to. Itong si Xiaomi, wala eh. Talagang siya, tipid sa sa bracket. Ito, free yung bracket nito. Yun ang isang kinaganda naman ng Extreme. Okay? Pero, other than that, again, so, kung bibili kayo guys, actually, kahit naman si Xiaomi, bubble wrap lang nung dumating sa akin. So, yun yung naging sakit ng ulo ko sa pagbili ng online sa Lazada or Shopee. They require you wooden crate, no? Kung ibabalik nyo man sila sa mga sellers. So, maghanda na kayo na sakit ng ulo ninyo if in case nabibili kayo online. Ngayon, kung marunong naman kayo magkarpintero, bili lang kayo ng kapirasong kahoy, i-return nyo yung product at least, di ba? Lalo na kung kunyari nagkaroon ng linya yan o kaya dead pixel, naku, kawawa kayo. Siyempre, balik nyo na lang para mabalik yung pera ninyo. No? So yun guys, I think we're done. We're done for the day. Yan na po ang ating 32 inches Smart TV of Extreme 3200 V series of Extreme brand. Okay? Thanks for watching. Keep safe everyone. Thanks be to God. Bye for now. Bye!